Paano siya nakakasigurado na magiging komportable ang babae sa kanya? Pinutuloy niya mag-ina sa dining area. Diyos na lang. Napansin niya nagsimulang mangulit ang anak nito sa ilang gym equipment kaya siya napangiti. Baby, behave, okay? Ani Lauren. Yes, mommy. Nagsalin siya ng inumin para sa dalawa niyang bisita. Pasensya na kayo sa mga gamit. Sa sunod na punta niyo sisiguraduhin kong maayos itong bahay. Napangiti ang babae. Pasensya na rin kung naabala ka namin. Ayoko magbukang chismosa or nangingialam sa buhay ninyong mag-asawa. Gusto ko lang masigurong maayos kayo ni Drake dahil di magandang naganap nung kasal ninyo. Bigla na lang kayo nawala sa pagtitipon. Naisip niyang nag-aalala to sa kanyang lagay. Ako nga dapat magpasensya. Naglaan ka ng oras para kamustahin kami. I really appreciate it. Pero maayos naman ang pakikitungo niya sa akin buong maghapon. Lumabas kami at namili ng ilang gamit sa silid ko. Silid mo? Naurinigan niya ang katanungan kay Lauren. Napakamot si Kamya sa kanyang leeg. Siguraduhin naguguluhan si Lauren kung bakit may tinutukoy siyang kwarto na tila iba sa silid ni Drake. Binigyan niya ako ng oras para ihanda ko ang sarili ko. That's great to hear. Hindi mo siya magugustuhan kung hindi mo siya makikilala ng lubos. Drake is arrogant and conceited, but he is a nice guy. Just be patient with him. Di niya masabi sa babae na si Drake nga kung tutuusin ang may mahabang pasensya sa kanilang dalawa. You said before that he doesn't trust woman. Ani Kamya. May tiwala ba sa kanya si Drake? Muling napanguwi si Lauren. Hindi ko na dapat sinabi pa ang tungkol doon. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa mga babae, pero niloko kasi siya noong huling naging girlfriend niya eh. Inakasahan siya ng rape si Drake para makahutot ng pera. Nanlaki ang mga mata niya. Bahagya siyang natakot, lalo na nang marinig niya ang salitang rape. It happened 4 years ago. Walang maniniwala na gagawin yun na Drake, kaya't wala ka na dapat ipag-alala. Para hindi malagay sa kahihiyan ng pamilya Crawford, pinatahimik na lang niya ang babaeng yon sa pamamagitan ng pera. Ang hitad, halatang yon talaga ang pakay niya. Matapos yon, madalas na magkaroon ng issue ang asawa mo na nakabuntis ng babae, sexual harassment sa opisina at kung ano-ano pa. Because Drake had a bad reputation and was therefore an easy target. They were all aiming for him. Bahagya siyang naawa sa lalaki. Yun ba ang dahilan kaya't mas ginusto nito na umupa na lang ng babae kaysa ang makipagrelasyon? 5:30 pa lamang, naroon na si Kamya sa ibaba ng tahanan ni Drake, suot ang jogging pants at cotton short. Ngunit hindi niya inaasahan na mas magang lalaki sa kanya. Napanguwi ito na mapansin ang suot niya. Siguro dahil mukha siyang walang laman sa kanyang damit. Pinilit siya ni Lauren bumili ng gym clothes para sa mga babae. Ngunit nahihiya siya sa kanyang hubog na hindi nababagay sa magandang damit na nakita nila sa Montalco shop. Isa pa, ayaw niya ipakita kay Drake ang nakakahindik na anyo ng kanyang likuran. I will be strict with our training and I want you to follow my rules, Kamya. Anong lalaki? Ngayon pa lang kinakabahan na siya. Get ready. We will run outside. Tumango siya. Lumabas sila ng bahay nito at nagsimulang tumakbo. Ilang metro pa lang parang mauubusan na siya ng hangin. Si Kamya. Faster! Sigaw ni Drake. Pinilit niyang tumakbo para makahabol kahit na halos bumigay na ang kanyang tuhod. Makalipas ang ilang minuto ay ramdam niya ang pabamanhid ng kanyang binti. Tumagaktak ang kanyang pawis at maubusan na siya ng hangin sa gym na to na naroon sa ibaba ng bahay. Kahit gustong sumuko ng kanyang katawan, hindi siya makapagreklamo. I am doing this for your sake, Kamya. Naalala niya pa na sabi nito. Kung ginawa nito yan para sa kanya, sino naman siya para tumanggi? Ayaw na niyang magmukhang walang kwenta sa mata ng lalaki. Nagboluntaryo si Drake na magluto ng pagkain nila. Matapos ito, inabutan siya ng isang malaking plato na punuin ng iba't ibang pagkain. Mabuti na lang at masarap ang mga iyon, bukod pa sa pinagod siya nito kaya't meron siyang ganang ubusin. Ang isang araw sa pagitan nila ay naging 1 linggo hanggang sa umabot ng 1 buwan. Dito nagbibiro na bantayan ang kanyang kalusugan. Nais niyang sumuko dahil hindi biro ang ipinapagawa nito sa kanya. Ngunit mas ninakasan niya pa ang loob matapos sabihin na mas mahaba ang pasensya ni Drake para bigyan siya ng ganong atensyon. Hanggang sa makasanay na yon ang kanyang katawan. Sa sunod na buwan, magsisimula ang klase mo. Makakapasok ka na. Nakangiti pang wika ni Drake. Thank you. Namumula ang pisngi na tugon niya rito.
May isang buwan na rin siyang nag-aayos ng kanilang tirahan at ang tanging natitira na lamang ay ang living room. Pinipintahan niya ang isang part ng pader. Nung una, nag-aalala pa siya, ngunit hindi naman siya nito sinita. Nga pala, pumunta ako sa Italy next week para sa isang business trip. Ani Drake. Napatigil na sa pagkain si Kamya. Huminto sa kutsara sa harap ng kanyang bibig. May gusto kang ipabili? Dagdag pa nito. Nothing. I just want you to be safe. Simple pa niyang tugon bago isinubo ang pagkain. At saka, bumalik ka kaagad para hindi kita mamiss? Naginit ang kanyang pisngi habang umawang ang labi nito na hindi inaasahan ang naging sagot niya. May problema ba? Tanong niya. Umiling si Drake saka ngumiti. You are different, Kamya. Different? In a good or bad way? Hindi pa siya sanay sa atensyon na ibinibigay ng lalaki. Tuluyan ang nawala ang kanyang takot dito. Please, continue your workout training. May isang linggo lamang ako roon. Gusto nga sana kitang isama kaya lang hindi pa handa ang passport at ang visa mo. Don't worry. I will call a friend to come here and watch over you. Ayos lang ako. Magiging abala din ako sa pag-aayos nitong living room. Tugon pa niya. Halos kalahati na nga lamang siya sa kanyang pinipindang pader. It was colorful. Napangiti si Drake na naroon din ang direksyon ng tingin. Surprise me more, Kamya. Pinamulahan sa muli ng pisngi. Hindi siya bibilugin ni Drake. Nagring na ang cellphone ng kanyang asawa na nakapatong doon sa mesa kaya't naputol sila sa usapan. Sarah? Anang lalaki. Okay, I will check. Nagtungo ang lalaki sa telebisyon na nakasabit sa pader doon sa kusina at binuksan iyon. Lumitaw sa screen ng isang news exclusive kung saan nasusunog ang restaurant na nasa isang corner ng isang mall. Napasinghap si Camila dahil ang mall pag-aari ng mga Crawford. Nasusunog sa kasalukuy ng restaurant, branch ng Italian Club, matapos na may sumabog na gusali na matatagpuan sa isang mall sa Mandaluyong. Inimbestigahan pa ang naganap at pinagmula ng sakuna, wika ng babaeng news anchor sa telebisyon. Call a lawyer and let him be the one to speak with the Italian Club's owners. Narinig niyang sabi ni Drake bago nito pinindot ang end button. Is everything alright? Tanong niya sa lalaki. Everything is great. You don't have to worry. May mali sa inaakto nito dahil imbes na mamroblema, para bang mas masigla pa ang mood ni Drake. Hindi ba't nasusunog nga ang mall na to? Nanlaki ang mata ni Kamya na ipalabas sa telebisyon si Victor para interviewin. Iimbestigahan namin ang nangyari. Sa ngayon, nagpapasalamat kami dahil wala pa sa restaurant ang ilan sa crew. Hindi pa bukas ang restaurant para sa mga customer. Ipinagpapasalamat namin na walang nasaktan. Siya ang may-ari ng restaurant na nasusunog? Tanong ni Kamya. Yes. Humigop ng kape nito si Drake. Napatingin siya kay Greg at pagkatapos ay sa telebisyon. Kahit kinakabahan, naglakas siya ng loob na magtanong sa lalaki. You are the one who did that? Malihim siyang tiningnan ng lalaki. At saka simpleng sumagot. Yes. Kinakabahan siya para dito. Paano nga ba kung mahuli ito? Paano kung makulong ang lalaki? Paano kung balikan to ni Victor? Paano kung hindi ka natutuwa? Tanong ni Drake na nagbago ng tono. Dapat ba akong matuwa? Natahimik si Drake. Of course, what he did is not funny. Maya-may umasim ang mukha nito. You are weak. Bulong ng lalaki. What? Parang siniliban ng galit ang dibdib niya dahil sa narinig. Sino to para sabihing mahina siya? Hindi nito alam ang kanyang pinagdadaanan. I said you're weak, Kamya. I told you, I'm a troublemaker. Kung nagsisimula pa lang ako at kanya ng reaksyon mo, paano mo pa sa susunod? Kumuyom ang kanyang kamao. Lumapit siya kay Drake at saka ito sinuntok sa dibdib. Nabigla man ang isip niyang wala nang atrasan. I am not weak. He was annoyed, exclaiming. You are. Hindi ko man lang naramdaman ang suntok mo. Nangiinis pa nitong sabi. I said I am not weak. Naiiyak niyang singhal. Kasabay ng hampas muli rito. Harder, he growled. Mas pinagigihan niyang suntok nito na maraming beses hanggang sa mamanhid na ng lakas. Magaan siya nitong inilapit sa dibdib at pagkatapos sinuklay pa nito ang kanyang buhok. She felt safe inside his arms. Nagbibigay na seguridad sa kanyang pakiramdam ang bawat paghagod ng mga daliri nito sa kanyang buhok. Shh! I'm sorry. This should be my battle, but I'm too pathetic to fight. Natatakot ako na baka mapahamak pa
dahil sa akin at ayoko na ngang mangyari pa iyon. Paano kung lumabas sa investigasyon na may kinalaman ka sa naganap? Naalala pa niyang madalas mapahamak ang mga tao na nasa paligid at tumutulong sa kanya. I won't, Kamya. And I just want to do it cause trouble. I did because nagangat siya ng tingin. At sinalubong ang mga mata ng lalaki. Kumabog ang kanyang dibdib dahil sa sobrang lapit lang nito sa kanya. May mga bagay siyang naisabihin dito o kaya naman may mga mata nitong nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko rin alam. Nito. Buwaba ang mukha nito para sakupin ang kanyang labi. May kung anong bagay sa damdamin ni Drake ang nagiinit sa tuwing nakadepende sa kanya si Kamya. Sa loob ng isang buwan ay bahagya nagkaroon ng laman ng kanyang asawa. Natutuwa ang kalooban niya sa pagbabago nito kahit pa nung unay alam niyang nais itong sumuko. Magaang naglalandas ang kanyang daliri sa puno ng tenga nito na humuhubog sa leeg ng kanyang asawa. May kunang bagay na nagudyok pa sa kanya para laliman ang halik sa pagitan nila. It's been a month already and he was at his limit. Marahan niyang pinisil ang bewang ni Kamya at saka pinangko ang ganong posisyon. His cocked head could already feel her heat. Hindi naghiwalay ang kanilang labi. Dinala niya ito sa malungkot at nag-iisang mahabang couch sa living room. Maayos na bumuka ang mga binti sa kanyang ibabaw kaya't ramdam niya ang kasalanan nito na inilalayo lang na manipis na leggings at ng kanyang shorts. Pinagsawa niya ang sariling labi sa tamis ng halik ni Kamya. Kamya inclined her head to meet Jay's lips once again. She responded to every move of his mouth. Na maghiwalay sila'y naglandas ang kanyang hintuturo sa korte ng leeg nito hanggang sa puno ng dibdib. Mabagal ang kanyang paghinga. May kung anong bagay si Kamya na kumukuha ng atensyon niya. Nais niya rin na ariin ang babae. Itinaas pa niya ang blusa nito hanggang sa maging kwintas na iyon sa leeg ni Kamya. Drake was stunned. Kung hindi lang naiiba ang anyo noon, sa isa pang dibdib ni Kamya hindi niya mapapansin. May isa pang pasang babae sa ibaba ng dibdib at sa ribs na para bang nakalinya mga iyon kaya't bahagya itong nahiya at tinakpan ang mga braso ng sarili. Naghalo-halo ang nararamdaman ni Drake habang pinagmamasdan ang kahubdan ng kanyang asawa. The women he fucked have pretty bodies. They were having smooth and delicate skin. They should be thankful to fuck, but Kamya's body tells a story. It's not boring. It's ugly. I know. Ani Kamya na nag-iwas naman ng tingin. No, let me see. Aniya na hinawakan ang braso ng kanyang asawa at saka inilayo pa sa katawan nito. Tell me, what is the story behind this? He said, nibbling at the unsightly scar of her nipple. It was Victor who did that. Nanginginig ang labi pa nito habang nagkukwento. He likes fire. Then Kenneth likes my scream. So, he let him in. Pagkatapos akong pasuin ni Victor ay pinasubo niya ang dibdib ko kay Kenneth. Pinaliguan ako ng dugo at pawis mula sa sugat at paso ng sigarilyo. I cried, screamed, and begged. Kenneth prefers that, that's why I stopped shouting and moving like a lifeless body. All of them were laughing, and they thought I was having fun. Naglandas ang luha naman ng babae. Tumigas ang kanyang panga sa narinig. Those motherfuckers. He thought sabotaging Victor's restaurant was insufficient in comparison to Kamya's suffering. He rolled her eyes over his thumb like a baby. He sucked her chest once more. Shh! I will kiss it until you forget. Nanginig ang katawan ni Kamya sa pagbabalik ng alaala sa kanyang nakaraan. You don't have to be ashamed, Kamya. It's ugly because of the story behind it. Bulungan ni Drake bago lumapat ang labi sa kanya. I will cover that ugliness of the story behind it. Bulong ni Drake bago lumapat ang labi sa kanya. I will cover that ugliness with his sweet kisses. I will kiss you here. Anito bago dumantay ang mainit na labi sa kanyang nipple. She gasped for air. They were trembling. Habang masarap na naglalaro ang dila nito sa kanyang natuyong sugat, ay nagsimulang rumolyo ang daliri nito sa ibaba ng kanyang dibdib, kung saan naroon ang kasunod na marka. Then, here. Buoba ang labi ni Drake habang mainit na nakatingin sa kanyang mga mata. I will make sure to cover them with my kisses. Tumango si Kamya habang nagluluha sa sensasyon. God, this man's lips could take her to ecstasy. Meron ba? Can you show me? Naikuyom niya ang kamao.
Makikita rin naman ni Drake iyon dahil nakatira sila sa isang tirahan. Darating din ang araw na makikita nito ang kanyang buong sikreto. Yes, lumayo si Camilla kay Drake. Kahit napaparunok, tumalikod siya sa direksyon nito. Hinawin tong mahabang buhok niya para ipakita kay Drake ang mga markang binigay sa kanya ni Kenneth. Kinakabahan siya nang walang makuhang sagot mula sa lalaki. Nang lingonin niya ito, kita niyang di makapaniwalang reaksyon sa mukha ni Drake. Was he angry or scared? Or perhaps both? Naikuyom ni Drake ang kamao. I will kill him. Mahina pang usal niya, along with various type of wounded scars. Camia's back bear her words. You are mine. Di na niya kailangan isipin pa na galing ang mga iyon kay Kenneth. Sigurado siya ng lalaki ay may gawa noon dahil demonyo ito. Nakaimbos sa mga letra nito sa katawan ni Camilla, naratang mula sa malalim mahiwa ng kutsilyo. Halos sakupin na salitang mine ang likuran nito, naratatong markado ito ni Kenneth. What the fuck did she go through? Ngayon niya nauunawaan kung bakit takot sa kanya si Camilla. Hindi maganda ang pinagdadaanan ng babae sa mga taong kasama nito sa bahay. It's too much. This is too much for him to take. Tumayo siya para takpan ng roba sa likuran nito. Matapos yon, iyakap niya ang babae mula sa kanyang posisyon. I swear to my fucking God, I will kill that bastard, Kenneth. Nanginig ang katawan niya. Akala niya simple lang ang kwento pagitan ng magkakapatid. Camilla must have struggled to reveal that mark to him. But in his perspective right now, she's the strongest. It's late. May pasok pa ako sa opisina. Aniya. Di maalis-alis ang imahe na likuran ni Camilla sa kanyang isipan. Naroon si Drake sa kanyang opisina nang pumasok ang lawyer niya at ni Mr. Montalco na may kasama ng isa pang lawyer na nasa panig nito. Do we have a problem, son? Anang lalaki. Son, my ass. Seryosan niya ang kanyang abogado para ipaliwanag kay Mr. Montalco ang nais niya habang nagtitipa sa keyboard. Habang naroon to, inaasikaso niya ang problema ni Victor. Hindi siya matatahimik hanggat may kaugnayan ng lalaki kay Camilla, lalo na sa kanya. Kung tatay ito ni Camilla na kanyang asawa, mataas ang chance ang gamitin siya nito bilang magulang sa mga darating na panahon. Di rin niya masikmura na ginamit ito si Camilla para sa kanya. Mr. Montalco, this is the contract we prepared for you. You'll get 300 million pesos as Camilla's father plus properties in Cebu, Mactan and rural areas here in Metro Manila. Paliwanag ng kanyang abogado. Nanginig ang mata ng lalaki. Wow! Thank you, Drake. Mukhang maayos ang pagkasama ninyo ng anak ko. Huwag ka mag-alala kung may kailangan ka. Narito ako palagi para supportan kay ni Camilla. I am not done yet. Mr. Montalco, pukaw ng abogado. In exchange of those gifts that Mr. Crawford prepared, we need you to sign this paper. Inilapag ng abogado ni Drake ang papel sa mesa kung saan nakaharap ang malinaw na mga letra sa paningin nito. Termination of parental rights. Agad naman tong nag-react pagkabasa doon. What's the meaning of this, Drake? Napatayo ang Ginoo, kasabay ng pagbato nito ng tingin na tila punyal sa kanyang direksyon. Doon huminto si Drake sa pagtipa. Mr. Montalco, it is what it is. Tinakwil ka ni Camilla bilang ama niya? No. You, Brad? Hindi ko to pipirmahan. Anong sinasabi mo dyan? Ako ang tinatakwil ng walang hiyang babaeng yon. Anak ko ang usapan dito. Iharap mo sa akin si Camilla at magtutuos kami. Mind your words or else you won't even get 1 cent. Galit pang sabi niya sa lalaki. Bagyatong napaatras. Tumayo siya para to lapitan. Mr. Crawford, kailangan namin reviewin ang batas at pagpapawalang bisa ni Camilla bilang anak ni Mr. Montalco. Tensyonadong sagot na isa pang abogado. Kahit na mahinang reputasyon ni Drake, abo pa rin siya ng Crawford Group. Siya ay 50 beses na mas makapangyarihan at mayaman kaysa sa kliyente nito. Mr. Montalco, think about this carefully. Pwede mo itong pag-isipan na mabuti. Tandaan mo na hindi maliit na halagang iniaalok sa'yo ni Mr. Crawford. Galit na umalis ang lalaki na sinundan ng abogado nito na natatakot. Inaasahan na niya ang ginawa nito. Akala ba nito may makukuha tong pera sa kanya sa mga susunod? Wala. Gusto lang niyang tuluyan na itong lumayo sa kanyang asawa. What about the issue with Victor Panganiban? Tanong niya sa kanyang abogado na nanatili sa silid. It's true, boss, that they have an insurance. Pero lumalabas na aksidente na may tangke ng gas silang ipinuslit sa loob ng kusina, dadahilan ng pagsabog. Di yun alam ni Mr. Panganiban, pero nakita yun ng ilang kitchen crew kaya malabong may makuha siyang insurance money. Idagdag pa ang danyos na babayaran sa Crawford Group. Paghanap niya ngayon ng chef na umalis na ng bansa. Okay,
Let me know how we would handle that. Umismid siya. Nagpaalam to sa kanya pagkatapos. Nais niyang paglaruan si Victor. Hindi pa niya naranasan ng ganito na maghigante sa mga tao, kahit nga noon sa kanyang ex-girlfriend or kusino man. Di niya naisipan paghigantihan. Masyadong boring ang buhay niya para sa mga yon, but Kamya, she resembles a rare wildflower that only can be discovered in a dense, gloomy forest. May tinik. Perhaps her situation challenged him, but he wanted to protect her vulnerability. She may have come into his life by chance, but he was already a part of her story. Nang umuwi si Drake sa bahay nila, natagpuan niya si Kamya, abala sa pagpunta sa pader na naroon sa living room. Hi! Niyakap niya ang bewang nito at saka hinalikan sa sentido. Nanatili siya sa ganong posisyon habang pinagmamasdan na makurin na pader. Nais niyang sanayin si Kamya na parte raw siya ng araw-araw nitong buhay. You don't like it? Tanong ni Kamya na bahagyang lumingon pa sa kanya. I like it. It's you, Kamya. A flower. Aminado siya na hindi siya sanay na may ibang kulay siyang nakikita sa tirahan na yon. Nasanay kasi siya na madilim doon. Kung maaari lang pintahan ng lahat, maganda siguro lahat ng bagay. Malungkot na sabi. Was she talking about her scars? I intended to move to a bigger house for the two of us and look for a villa close to my grandpa's home. But I found myself wanting to stare at this wall non-stop. I'm waiting for its completion. Gusto niya ibigay kay Kami ang lahat. Nararapat to sa kanyang kastilyo. Ang tirahan nila sa kasalukuyan isang bachelor pad na binili niya taon na nakakaraan nung wala siyang balak magpakasal. No, I don't want a bigger home, Drake. I don't desire a home as large as the Montalcos. Hinalikan ni Drake ang kanyang templo. Kahit magkaroon tayo ng mas malaking tahanan, hindi kita tatratuhin ng ganon. Still, naintindihan naman ni Drake. Gusto niya ang isang maliit na espasyo kung saan madali niyang mahahanap si Kamya. Ang lahat ng nilikha nito sa bahay niyon hindi mabibili ng salapi. May gusto ka bang kulayan na hindi mo magawa? Tanong niya. Di niya sinagot ni Kamya. Let me see your scars? Nilingon siya nito. But, please, magaan niyang tanong. Papasok ako kanina sa opisina kaya lang naputol ang pagsuri ko sa sugat mo. Kahit ang toto'y wala siyang lakas ng loob kaninang makita yon. Di kinaya ng dibdib niya ang malinaw na pilat na mga naganap kay Kamya. Kailangan niya ang oras at ngayon may handa na siya. It's hideous. Namumula ang pisking katwiran nito. He gave a smack on her lips. Ako ang magsasabi kung kaso-kaso ka ba talaga o pangit ang pilat mo. O okay. Inangat ni Kamya ang blusa. Naiwan ang bra sa katawan nito, gayunman, malinaw pa rin sa mata ni Drake ang mga nakasulat at marka. Humugot siya ng malalim na hangin para pigilan ang sariling magalit. Do you have washable hypoallergenic paint? I have. Yung maliit na bote na yon? Tinuro sa kanya isang tray ng maliit na pintura. Nilapitan niya ni Drake at tinampot ang buong tray. Anong pinaplano mong gawin? Tanong ni Kamya sa kanya. It's a surprise. Stay still. Tinanggal niya ang hook ng bra nito para luminis at walang harang sa likuran ni Kamya. He could feel her trembling body when he caressed her skin. A soft kiss was placed on her back from Drake's lips. Remember that it's me? Don't be afraid. She nodded repeatedly, closing her eyes tightly. Kinuha ni Drake ang manipis na paintbrush at saka nagsimula na idampi ang mga pintura sa likuran ni Kamya. Hindi siya perpektong artist. High school pa nga nung naranasan niya ang magpintura. Ngunit may konti siyang kaalaman kahit papaano. Noong high school siya, pinangarap niya maging tattoo artist. Malabo nga lang matupad yon dahil nakatakda ng gampanan niya na maging tagapagmana ng Crawford Group. Nagsimula siyang gayahin na nakapinta sa pader. Makalipas ang 30 minutos natapos na siya. It's finished. Gusto mong makita? Tubango si Kamya. Nilabas niya ang kanyang cellphone at saka kinuhanan ng larawan ang likuran nito. Pinakita niya iyon sa kanyang asawa pagkatapos na makita ni Kamya ang ginagawa niya, napasinghap ito. Ginaya mo na ang pinta ko sa pader? Tanong nito. Yeah, your body, your rule. Kamya, lagi mong tatandaan yon. Your body, your rule. Yun siguro nag-udyo kay Kamya para ilapat niyang labi kay Drake at bayaran ng halik ang ginawa nito. Wala pang kahit sino nagpainit sa kanyang damdamin bukod kay Drake Crawford. Tinanggalan man niya ang pakpak ni Kenneth at ang mga kaibigan nito, pakiramdam niya. Ngayon, binuhay ni Drake ang natutulog niyang damdamin. His kiss went deeper. Naramdaman niya rin ang palad ito na sumakop sa kanyang dibdib. Ha! Sabay silang napasinghap nang maghiwalay na ang kanilang labi. You are driving me crazy?
Usal pa ni Drake habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Do you think you're ready? Tumango si Camia kasunod ang pagtatanggal niya sa botones na nagsuot na polo ni Drake. Kaya hindi siya makatingin sa mata nito. Naging hudyat iyon para siya nito dalhin sa nag-iisang couch doon. You have to tell me if it's hurt or I was too hard on you. Alright? I'd try to be gentle though. Naramdaman namin na dito na nagsisimula na matakot kaya't magaan itong hinaplos ang kanyang buhok. Shh! Labanan mo. Kung ano mang bangungot na gumugulo sa'yo ngayon. Camia, this is me. I am your husband. Do what you want, she simply said, promising. No rush. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. Gumanti naman ang halik si Camia. Muli, binuksan niya ang kanyang sarili sa kanyang asawa at ibinaba ang lahat ng mga hadlang na meron sa kanyang katawan. Taking a deep breath, bracing herself for what lays ahead. She positioned herself at the tip of his hardness. She pressed herself over him. Staring up to the full, he wants more. 1 inch, she already felt the gate of heaven. Her heart was about to burst after 2 inches. 3 inches, and so on. Both of them moaned while closing her eyes. Good job, babe, bulong ni Drake. Hinanap ito ang kanyang labi at mainit na sinakop iyon. Hindi mapalagay ang kanyang ibabang katawan at kusa nang gumagalaw iyon. Damn, I felt good, she wanted to say. Could it be because she was the one in charge? Drake gave her the control. Drake growled. Camina, so good. Give your hips more. Ramdam niya na pinipigilan nitong pangunahan siya dahil sa sinabi na yon. Gabi na yon at simula sa pagitan nila. Maya-maya pa'y pareha silang napatigil sa pagkilos. Kapwa na ubusan ng lakas at sabay na bumagal at bumigat ang hininga. Nagharap ng tingin silang dalawa bago ang mga labi na parabang isa lang iyong masarap na panaginip. He gently nibbled her upper lips, then the lower after a couple of minutes as if they were making out slowly and gently. Hindi alam ni Camia kung gaano katagal nitong nilaro ang kanyang labi.